tungkol po sa tinatawag nating rest in times of stress. Rest in times of stress. Mga kapatid, pwede po pala na mag-rest ka sa gitna po ng stress. Amen? Pwede po bang tingnan ang iyong katabi? Stress po ba ang iyong katabi? Mukha po ba yung stress? Hindi nga po. Stress, hindi. Amen. So, kayo na pong bahala. So, stress. So, pwede po tayong mag-rest, mga kapatid, in times of stress. Noon, mga kapatid, kapag ang panahon po natin ngayon ay talaga pong masabi nating stressful ang sitwasyon natin ngayong umagang ito. Ngayon sa panahon natin ngayon, dahil dumaraan po tayo sa tinatawag nating pandemic na tinatawag natin. Alam niyo po mga kapatid, nakakatuwa pong pansinin o balikan na noon po kapag ikaw po ay inubo, Vicks lamang yan po mga kapatid. No? Ngayon, pag ikaw po ay inubo na at sumakit pa ang lalamunan mo, ay nako, mabahala ka na, may stress ka na, baka ikaw ay quarantine. I-quarantine ka na mga kapatid. At noon po kapag nilagnat ka lang po, biogesic lang yan. Ay ngayon, kapag nilagnat ka, mga kapatid, baka i-isolate ka na 14 days. No, nakaka-stress na mga kapatid. No, yung iba po sa atin ay hindi na po namamatay sa COVID. Ang ilan po namamatay, karamihan, low feed. Wala na pong makain. Kaya po namamatay, hindi po talaga sa COVID. Ang ilan na po siguro sa panahon natin ngayon. No, hindi na COVID ang kinakamatay, no feed. No? Kaya nga po, no, marami siguro sa ilan sa atin ngayon na hindi po namamatay talaga sa pandemic po na yan. No? Baka ang karamihan po sa atin namamatay sa tinatawag po natin na stress-related sickness. Yung mga stress, mas nauna pang na-stress. Kaya po na na-confine, stress po talaga ang dahilan, hindi po COVID. Nahawaan na lang na dinala, nang-check up. Nahawaan po talaga ng COVID. Pero ang may nasakit po talaga, stress. Kasi nangabalitaan yung kapamilya niya merong COVID. Hindi pa pala, chinek pa lang. Nag-positive pa lang doon sa isang test. Ay nahimatay na yung mother. Nahimatay, hindi sa COVID, sa stress. Kaya po, posible po pala sa panahon natin ngayon, na hindi talaga lahat ng tao na namamatay sa COVID ay COVID-19 po talaga ang cases. Karamihan sa kanila, mga kapatid, stress. At alam niyo po anong finding ng doktor para po labanan ng COVID? Palakasin ang immune system. Pag mahina ang stress, ang isang tao na stress, mahina ang immune system, tama? Kaya pwede po na ang dahilan talaga ng kinamatay ay hindi COVID, stress. Mga kapatid. Amen. But our challenge ngayong umaga pong ito is not only ang challenge po natin ang kinakaharap natin sa panahon natin ngayon, hindi po COVID-19. Mga kapatid, alam niyo po, ang isa po sa napakahalagang challenge na kinakaharap natin, ang impact ng COVID-19. Hindi po si COVID-19 ang challenge, ang impact nito. Bakit? Ano ba ang nagiging epekto ng COVID-19 na ito? Nagkakaroon po ang mga tao ng tinatawag nating anxiety. Nagkakaroon po ang tao ng takot dahil sa COVID-19. Nagkakaroon po ng worries and overall stress. Ang dahilan. Hindi po talaga si COVID ang dahilan, mga kapatid. Ang dahilan, stress. Kasi pag may stress na, kahit may COVID, wala, kaya na. Kapag mahina ang katawan, at wala pang COVID, pero stress na, posibilidad mga kapatid, manghina. Amen. Pwede pong lapitan po ng sakit dahil po stress. Pero ngayong umaga mga kapatid, tayo po ituturuan po ng Panginoon kung paano po tayo mag-rest in times of stress. Nasa gitna po ng stressful na buhay, pwede po pala tayong mag-rest. Amen. At yun pong ituturo sa ating ngayong umaga. Ang talata po natin matatagpuan sa Matthew chapter 8, verse 23 to 27. Samahan niyo po ako buksan mga kapatid. In Matthew chapter 8, verse 23 to 27. Ang sabi po dito, Then he got into the boat and his disciple followed him. Nang magsakay si Jesus sa bangka, sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. And suddenly, a furious storm, nagkaroon po ng bagyo. No? And came up on the lake so that the waves swept over the boat. Po, kung kaya't po, but Jesus was sleeping. Nakatulog ang Panginoon ng mga time po dito. And the disciples went and woke him.
Gusto po gisingin ng Panginoon. And saying, Lord, save us. We are going to down. Lulubog na yung bangka sinasakyan natin. He replied, you of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Completely calm, mga kapatid. Then the men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obeyed him. Anong klaseng tao ito siya? Maskin yung mga alagad, mga kapatid. Nakita natin ang time nito. Si Jesus, habang yung mga alagad, abalang-abala doon sa bangka, nang bigla pong mayroong pong bagyong malakas na dumating, na yung Panginoong Jesus, ang ginagawa lang po niya, natutulog. Nagre-rest. Pero yung mga alagad, Lord! Jesus! Bagon! Anong gagawin natin? Hindi pa palubog na yung bangka, pero yung Panginoong Jesus natutulog pa rin. Nagre-rest ang Panginoon, pero yung mga alagad, mga kapatid, na i-stress na. Naranasan nyo na po ba yun, mga kapatid, sa pamilya? Na yung sa buong pamilya, lahat na ng kapamilya mo, stress na si tatay, stress na si nanay. Pero ikaw, rest ka pa rin. Yung talagang nag-aalala na sila kung anong gagawin, pero ikaw, relax ka pa rin, mga kapatid. So, rest in times of stress, mga kapatid. Sa gitna po ng stress, mga kapatid, pwede mag-rest. Dahil ang Panginoong Sus, nang na-stress na yung mga alagad in times nang meron pong storm na nangyayari, nagre-rest ang Panginoon. Amen? So, hindi po ibig sabihin na ang life po natin, mga kapatid, ay wala ng stress. Lagi natin isipin, hindi po ibig sabihin na walang stress. Lagi pong part na meron pong stress ang buhay. Sa trabaho, may stress. Sa school, may stress. Sa pamilya, may stress. Sa simbahan, may stress. Lagi pong may stress, mga kapatid. Alam niyo po kung ang stress kasi na tinatawag natin, it is neutral. Pag sinabi natin neutral, nandyan lang siya, mga kapatid. Neutral lang. Ang stress, part siya ng life. Neutral lang. Alam niyo po kung anong masama sa stress? Yung feedback natin dun sa stress. It's either good or bad. Yun ang masama, mga kapatid. Hindi masama ang stress. Ang masama, mga kapatid, kung paano tayo tumugon doon sa mga stressful na nangyayari sa buhay natin. Yun ang masama, mga kapatid. Ang ating pong feedback. Dahil talagang hindi maiiwasan natin ang stress. Ang feedback natin, mga kapatid. So, sino ang dahilan kung bakit tayo nai-stress? Si stress? No. Tayo talaga ang dahilan kung bakit tayo nai-stress. Mga kapatid, tayo ang dahilan kung bakit tayo nai-stress. Hindi si kapatid mo. Kaya minsan sinasabi natin, nai-stress ako sa'yo. No. Nai-stress ako sa sarili ko. Kasi stress na talaga siya. Pero ako, hindi ko alam kung paano ko gawin na mag-rest ako despite na stress. Amen. So, ang kasalanan kung bakit tayo nai-stress, hindi si kapatid mo. Ikaw ang dahilan. Tayo ang dahilan. Pwede mo bang sabihin ako? Tayo. Tayo, mga kapatid. Kaya pag na-stress ka na naman. Hindi ka na-stress sa kanya. Na-stress ako sa sarili ko. Amen. So, stress. Alam niyo po, there are two types of people. Meron pong dalawang uri ng tao sa mundong ito. Ito po yung the warriors. Ayan, tinatawag pangalawa, the rest. The warriors, sila po yung mga anxious. Lagi pong balisa. Sila po yung mga tao na out of control. Na hindi nila alam kung ano yung gagawin. Sila yung mga tao na negative suicide thinking. Sila yung mga tao na walang ibang gawin kapag hindi na nila maharap yung mga stress sa buhay. Ang gagawin na lamang nila, magpapakamatay. Suicide thinking. Warriors. Sila yung mga tao ganun. Minsan po ba ganito tayo? We are warriors. Pakalawa naman yung rested. Yung rested naman, sila naman yung mga tao, they realize who God is in control. Sila yung mga tao na naniniwala, bagat may stress sa buhay, naniniwala, Lord, hawak mo ito. You are God of control. Bagat ang stress ng buhay. You are God of control, Lord. You have positive thinking. Kaya ko ito, makakayanan ko ito dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Kaya ko ito, may Diyos ako. Nagtitiwala ako sa Panginoon. You are rested na tao. Kapag ka na ng paniniwala mo. Kapag ang dami ng bayaran sa school, ang dami ng bayaran sa bahay, ang dami ng utang, pero you are rested pa rin. Lord, alam kong gagawa ka ng paraan. You will make a way. You are rested na tao. Amen? So, ang tanong po dito,
Ano yung ginagawa natin o what is our stress reliever in times of stress? Ano yung mga ginagawa natin remedy? Kapag ka na-stress tayo, ito yung ginagawa natin. Tayo po ba yung tao na kapag stress ang buhay, umiinom po ng stress reliever? Stress tab. Kapatid, na ako po yung na-stress, uminom pa ako ng stress tabs. Ano yung po nangyari sa akin? Mas lalo ako na-stress. Bakit? Hindi ako makatulog. Dalawa, isa pa lang yung impact, makatulog ka o hindi ka makatulog. Na-stress ako, hindi ako makatulog. Anong ginagawa natin? Alam niyo po, ang generation natin ngayon, mga young people, ang generation natin ngayon, kung papansinin natin, generation ng mga unrested souls. Unrested souls. Yung mga generasyon na hindi na wala nang pahinga doon sa spiritual na buhay. Sila yung yung generation na ito yung generation na walang pakialaman sa Sunday, walang pakialam sa service, walang pakialam sa Panginoon. Basta ang mahalaga, rested ang physical ko. Pero they forget ang spiritual na buhay. Yan ang generation natin ngayon. Kaya masyado pong delikado. Kaya my dear parents, yung mga anak natin, wow, magulang pa ako, hindi, mga anak ko lang ninyo. Yung mga anak ninyo, mga kapatid, turuan. Kaya po dinadala sa church kasi tinuturuan na paano maglingkod sa Panginoon. Kasi yung generation nila, tinatawag nating pinaka-high-tech na generation na. Yung time na puro gadget na lang, kaya napo-forget na yung pumunta sa simbahan. Online na lang. Amen. Manunood na lang ako. Amen. So, how to rest in times of stress. Ito yung pong ituturo ko sa atin ng salita ng Panginoon. Meron po tayong 3 bagay na natin papag-aralan. How to rest in times of stress. Una, number 1 mga kapatid, you must to know the real source of rest. Kailangan natin malaman kung sino ba talaga ang tunay na pinagmumulan ng kapahingahan. You must to know the real source of rest. At ito ang problema sa panahon natin ngayon. Na karamihan sa mga tao na i-stress dahil una hindi alam kung sino ba talaga ang tunay na dapat na source ng stress. Alam mo sa panahon natin ngayon, karamihan sa mga tao kapag ka-stress, ito po ba ang ginagawa natin? Matulog. Pagka-stress ka, matulog na lang. O kapag ikaw yung tao kapag ka-stress, kumain ng kumain. O kaya naman kapag ikaw yung taong stress, ang ginagawa mo naman, mamasyal. Pumunta sa tahimik na lugar, pumunta sa beach, magpilay. O kaya naman ikaw naman yung tao kapag ka-stress, maglalaro ng ML. Feeling mo kapag ka naglalaro ng Mobile Legends, I'm rest. The enemy has been slain. The stress has been slain. Ikaw po ba yung taong ganyan? O kapag ka naman stress ka, ang ginagawa mo na lang, TikTok, magti-TikTok na magti-TikTok, nagre-rest ka. Dahil ang feeling mo ganon. Stress ako ngayon. Kunin ko yung cellphone. Okay, TikTok. 1, 2, 3, daming TikTok. Nakaka-rest ka ba ganyan? O kaya naman ikaw yung tao kapag ka-stress, ang ginagawa mo manood ng TV. Mga kapatid, kung papansin na natin, lahat ng bagay na yan, remedy rest lang. Hindi talaga siya tunay na kapahingahan. Alam niyo po mga kapatid, bakit? Matulog. Yung paraan natin para mawala yung stress ay matulog. Alam niyo po, pag nasobrahan po kayo sa tulog, stressful na. Pag masobra ka pala sa tulog, masakit na sa ulo, masakit na sa bato, masakit na yung mga buto-buto. Pag gising mo, hindi mo na may stress yung lahat ng katawan mo. Sobrahan sa tulog, nakaka-stress. Kaya mga kapatid, kapag ka tumaba ka, kain ka ng kain kapag ka-stress ka, tumataba ka, nakaka-stress na rin mga kapatid. Naku, lumalaki na naman yung bil-bil ko dito. Lumalaki na naman. Pagmamasyal pa kapatid, ang paraan natin, hindi rin. Panagdalitan lamang. Amen? Kaya ito yung problema sa atin, na sa karamihan natin, sa generation natin ngayon, karamihan sa mga tao, ang ginagawa, remedy rest. Pero hindi talaga pinupuntahan o ginagawa yung tinatawag nating source of rest.
nakakalimutan talaga kung ano ba talaga ang dahilan ng rest, kung sino ba talaga ang nagbibigay ng rest. Mga kapatid, dahil kung tulog lang ang tulog tayo, pwede rin po tayo ma-stress. Kakain ng kakain, pwede ma-stress. Alala niyo po yung isang pong tao, na-stress siya, ang ginawa po niya, kumain siya ng kumain. Stress ako. Kayo po bang taong ganun? Ako gusto ko ganun, kumain ng kumain, pero hindi tumataba. Kain ng kain. Ay, ang dami niyang stress sa buhay. Stress sa trabaho, stress sa pamilya, stress sa buhay, stress sa mga business niya. Ay, tumaba. Ngayon, nagpa-check up sa doktor. Alam niyo kung anong finding ng doktor sa kanya? Okay, sir. Bawas-bawasan na natin ang sugar mo. Diabetics ka na. Pangalawa, ang high blood pressure mo. Bawal na kumain ng mga karne. Bawal na rin kumain ng rice. Kasi ang rice, madami din ang sugar. Bawal ka na rin kumain ng gulay. Kasi masakit na din sa iyong mga balon-balunan. Alam niyo po anong tatlo lang pwede gawin niya? Ito lang, para makapag-rest ka. Uminom ka lang ng tubig. Sa isang araw, 8 glass of water. Wala kang kakailing kanin, walang karne, walang meat, walang bread, walang gatas, tubig lang. Sabi niya, ano yun? Stress na siya. Oh, buti pa hindi na lang ako kumain ng kumain. Tubig lang yung therapy, water therapy siya, 1 year. Oh, stress. Nakakatay, kaya po ba natin tubig lang sa araw? Ay, rice lang tapos isang potato lang yung ulam nyo. Nagreklamo na kayo sa mother. Ito na naman yung ulam. Kapatid. So, stress na po kaagad. Kaya nga po, kapag ka namali po tayo ng understanding about rest, it will result to stress. Kapag ka mali ang paniniwala natin na ang paraan para mamahinga ay kumain, matulog, pumasyal, manood ng TV, maglaro, hindi naman talaga yan ang pinaka-source of rest. Dahil ang tunay po na source of stress ng rest ay ang Panginoon. Hindi po kaya makita yan sa mundo. Hindi mo po yan makukuha sa pagkain. Hindi mo po makukuha yan sa pagtulog. Dahil may posibilidad kapag ka natulog ka, stress ka, tapos natulog ka, hindi ka na makatulog, hindi ka na makakising. Natuluyan. Pala na natulog. Kaya mga kapatid, huwag kayong matutulog kung stress kayo. Baka hindi nyo mamalayan. Natuluyan na kayong tulog. Amen. Kaya po sa church, huwag po kayong matutulog. Pag kayo po'y nakikinig sa salita ng Panginoon. Amen. Baka po matuluyan kayo. Alam niyo po kung anong panalangin ko? Lord, yung mga natutulog sa church habang nagpipreach ako, kunin mo na po. Amen. Kaya huwag po kayong matutulog. Amen. Baka kasi yung ilan dito sa atin, gusto na talagang mamahinga. No? Hindi lang po talaga magawa. No? Kaya, mga kapatid, pumunta po kayo dito sa simbahan ito, huwag po kayong matutulog. Lalo na po preaching na, mga kapatid. Dahil yun po talaga ang prayer ko. Lord, tuloy mo na po yung mga natutulog. Mag-araw ng preaching. Sana po mag-ising po tayo, no? Baka po mga kapatid. Baka makita ni Lord eh. Amen. So, alam niyo po kung ano pong nagagawa ng stress? Nang pinag-aralan ko, grabe pala ang nagagawa ng stress. Ibig sabihin pala, ang lahat ng sakit natin ngayon, nararamdaman natin ngayon, hindi pala dahil sa bagay na yan, kundi dahil pala sa stress. Alam niyo po, ang stress ay napakalaki kong bagay ang nagagawa nito. Una, stress can play head up. Meron po ba dito mainit ang ulo? Ngayon, masakit ang ulo, stress ka po mga kapatid. High blood pressure. Meron po ba dito high blood ngayon? Stress ka po mga kapatid. Yan po ang nagagawa ng stress. Heart problems. Heart problems. Meron po ba ng sakit ang puso ngayon? Stress ka po kapatid. Meron po ba ditong diabetes? Stress yan. Kaya pag na-diabetes ka, stress ka kapatid. Ito pa, skin condition. Kasi nga po, tingnan niyo po yung mga skin. Flawless po ba yan? Ngayon, pag hindi yan flawless, stress ka kapatid. Tingnan mo po ang mukha na yung matabi. Stress? Di ba? Ang skin, tingnan niyo ang skin mo. Stress. Ano pa? Asthma. Ano yung asthma? Buhay yan, stress din yan. Kaya nagka-asthma dahil sa stress. Ano pa? Arthritis. Dami na kukuha ng stress, di ba?
Ano pa? Ito pa, nagkakaroon po ng depression, anxiety, insomnia. Ngayon, pag makalimutin ka na, stress. Ito pa. Hatred. Yung wala ka ng, yung pagkamuhi sa isang tao, stress yan, mga kapatid. Ito pa, ugly face. Tingnan mo mga kapatid mo. Pag pumapangit. So, pumapangit talaga. Pag pumapangit na yan, stress na yan, mga kapatid. Ano pa? Short life. Yan. Hindi mahaba ang buhay, madali pong mamatay. Stress. At ito pa ang pinakadelikado na resulta ng stress. Death. Pwede pong ikamatay ng isang tao kapag hindi po naagapan ng stress. Kaya po mga kapatid, relax. Relax lang mga kapatid. Huwag masyadong ma-stress. Dahil kapag ka na-stress tayo, pwede tayo ma-diabetes, ma-high blood, ma-heart attack. Ang dami pa, mga kapatid. Alam niyo po, sa American, pinag-aralan nila kung ano yung nagagawa ng stress. Alam niyo sa kanila, sa pag-aaral sa kanila, for almost 33% of people reported that feeling extreme stress. 33% doon sa population doon sa Amerika, nakaramihan sa kanila nakakaranas ng extreme. Ibig sabihin talagang malubhang stress. And 77% stress that affects their physical health. 77 sa kanila, percent nakakaranas na stress sila sa katawan nila. Bakit ganito sila? Bakit hindi mataba? Bakit hindi ako payat? Bakit hindi ako ganito? Bakit ganito yung mukha ko? Bakit ganito yung ilong ko? And 73% of people stress their mental health. 73 naman doon sa kanila, percent doon sa kanila, na talaga pong stress sa pag-iisip. Ano kayang gagawin? Ano kayang gagawin dito sa trabaho ko? Mga ganun. 48% people trouble of sleeping. Sa Amerika yan, 48% sa kanila. Stress dahil hindi sila makatulog. O paano sila matulog? And 80% feel stress at work. Ngayon, 80% sa kanila sa Amerika na sa trabaho nila stress sila. Kaya kung wala kang trabaho, okay lang. 20% ka lang naman eh. Kung wala kang trabaho, huwag kang may stress. Mga kapatid, hindi ka kasama sa 80% na stress. Amen. Pero kapag kahabang buhay ka na talaga walang trabaho, ay nako, stress na. Amen? So, ang dami pong stress na nangyayari. So, kaya po kinakailangan natin, you must to know the real source of stress. And who is the real source of stress? In Matthew chapter 11, verse 28, kanina doon sa ating pong responsive reading kanina, ang sabi doon, lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat nandulupaypay, at lubang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Come to me who are your heavy laden and I will give you rest. Lumapit kayo lang sa akin, lahat kayo sa akin, lahat na napapagal. Sino ang real source ng rest? Ang Panginoon, Jesus Christ, mga kapatid. So sa Panginoon, kapag ka dumarating sa time na stressful ang buhay, huwag natin kakalimutan ang pangako ng Matthew 11:28. Lumapit tayo sa Kanya at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Amen? At sabi pa po nga dito, at lubang nabibigatan. Ang dami po ba nating pagsubok ngayon? Na ang feeling po natin, hindi natin makakayanan. Kaya natin yan mga kapatid dahil kasama natin ang Panginoon. Kaya bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbagang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasad. The real source of rest. Hindi makukuha sa mundong ito. Makukuha mo lang yan sa Panginoon Jesus. Lumapit po tayo sa Panginoon. Amen? Kaagad-agad mga kapatid, mararanasan natin ang rest. Pangalawa, in times of stress, we must, how to rest in times of stress? Pangalawa, rest in God is walking and working. Tandaan natin mga kapatid. Rest in God is walking and working. Ang rest sa Panginoon mga kapatid ay yung lumalakad tayo at may ginagawa tayo sa Panginoon. It is a rest mga kapatid. Ang rest sa Panginoon ay hindi yung tumigil ka. Ito yung manatili tayo sa kalagayan natin. Dito lang ako, okay na ako, Lord. Hanggang dito na lang ako. Walang rest. Dahil ang rest po mga kapatid, kung papag-aralan natin ang Bible,
Yung tinatawag natin the four gospel ng Panginoon in Matthew, Mark, Luke, and John. Yung four gospel na yan, kung papag-aralan natin, ang Panginoong Jesus, wala kang makikita na siya po'y nag-rest. Pero they feel rest. Naunawaan niyo po ba ako? Hindi mo makikita yung ministeryo ng Panginoon na talagang namahinga siya. Wala siyang ginawa ng araw na ito. Pero yung ginawa niya, mga kapatid, kung papansinin natin, ang ginagawa po niya, nag-share siya ng salita ng Panginoon, ini-invite niya yung mga disciple niya. Pagka-invite niya, ayayain niya, pupunta naman siya ulit. And after niya po mag-share, mag-ministeryo, ano yung ginagawa niya? Nag-pray po siya sa Panginoon, sa Abba Father. At habang siya nag-pray, hindi lang luha nung lumalabas sa kanya, dugo. Pero rest ang ginagawa niya. Mga kapatid, sa Panginoon, rest in God is walking and working. Iba po ang tinuturo ng mundo. Ang mundo, ang tinuturo, in times of stress, mag-rest ka. Wala kang gawin. Wala kang ginagawa. Mamahinga ka lang. Pero sa Panginoon, mga kapatid, iba ang rest in spiritual life. In spiritual life, ang rest, may ginagawa tayo. We are walking and working. May ginagawa tayo. Amen? Kaya hindi po rest na hindi ka po nakakapahinga spiritually kung hindi ka nagtutuloy sa Panginoon. Amen? Kaya nga po mga kapatid, yung Sunday, it is a rest. Amen? Ang Sunday is a rest. Sino dito yung Sunday is a rest? Para sa kanya. Amen? Ang Sunday is a rest. Kaya kapag wala kang Sunday, hindi ka nagre-rest. Amen? Amen. Kaya pag wala ka sa church, tuwing araw ng gawain natin, hindi ka na mahinga ng araw na yun. Stress. Bakit? Ang Sunday service is a rest. Wednesday service is a rest. Mga kapatid, Bible study, visitation is a rest. Fellowship, Sunday school is a rest. Tugpa is a rest. Mga kapatid, amen? Pagpunta sa church is a rest. Tingnan nyo naman, nakarest po kayo, hindi po ba? Nakapahinga po kayo ngayon, amen? Is a rest. Ang ginagawa natin sa simbahan, huwag natin sabihin na trabaho ito. Ang isipin natin, kapatid, rest ito. Amen? Bakit? Kasi kapag mindset natin na pagpunta sa church, trabaho lang. Mga kapatid, ano po ang mangyayari sa atin? Kapag trabaho lang ang mindset natin, may stress tayo. Dahil ang trabaho, mga kapatid, nakaka-stress. Pero pag isipin natin, i-mindset natin sa isip natin, ang pagpunta ko sa church, ang pagbisita ko sa mga kapatid, is a rest. Makaka-experience ka ng rest. Kasi yun ang isip natin. At yun talaga, mga kapatid, na ang gawain, mga kapatid, hindi stressful. Napakalungkot na pong isipin, na karamihan, o ilan, na sinesecond ang gawain, pine-first ang personal na buhay. Nakakalimutan ang ministry na i-first. Yun ang pinaka-rest. Minsan sa atin, kaya pag nakakaroon ng stress, dahil una, nakakalimutan yung unang rest. Ang sabi po ng Panginoon, mag-rest muna. Ayan ginagawa po ng tao. Lumalayo sa Panginoon. So rest, mga kapatid, in Matthew 16 verse 24, sabi po dito, 24, pagkatapos ay sinabi niyo sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan ang kanyang sarili at pasalin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi po sinabi niya ng Panginoon na kung gusto mo mamahinga, ay tumigil ka. Ang sinabi po ng Panginoon, ang sabi po niya, sumunod sa akin. Walking in God, walking God, and working in God. Yung nagtutuloy tayo sa gawain ng Panginoon, na may ginagawa din po tayo sa gawain ng Panginoon. It is a rest, mga kapatid. Ang pagbibigay po sa Panginoon ng para sa Panginoon is a rest. Amen? Amen po ba? Tithes is a rest. Amen? Pag hindi ka nakapag-tithes, di mo ba? Yung volunteer na tutulong sa ministry ng Panginoon is a rest. Yung pag-support sa ministry is a rest, mga kapatid. So, nakikipag-working tayo sa Panginoon. Walk with me, ito yung sabi ng Panginoon, walk with me and work with me. Lumakad ka kasama ako at gumawa ka rin kasama ako.
Tandaan mo, sabi ni Jesus, kasama natin siya. Amen. Hindi makakahanap ng kapahingahan. Alam niyo po kung sa panahon natin, nagkaroon po ng lockdown, ng sabias lockdown. Makakapahinga ito. Tataba ako nito. Ano mga kapatid, ilang months na tayo nakakaranas ng lockdown. Hindi nga ako tumaba. Hindi nga ako nakapag-rest. Diba? Amen? Kung ang iisipin lang natin, ang lockdown is arrest, mga kapatid, hindi sa tunay na rest. Kasi panandalian lamang. Amen? Learn to rest with God. Matuto tayo mag-rest sa Panginoon. At yun po, true rest, yung kahit po may stress sa environment, nararanasan nyo po mag-rest. Ang tunay na